At etong mga ka-RSP, ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating pong bagong season, tututukan pa rin po natin yung convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. At ngayong araw, makakakwentuhan po natin ngayon live dito sa ating programa si Ka Lopez Santos III mula po sa National Anti-Poverty Commission NAPSI upang talakayin kung ano-ano ang mga pangunahing legislative agenda na sinusuportahan ng NAPSI. Secretary Lopez, magandang umaga po. Magandang umaga, Dayan. At muli, nakasama na naman ako dito sa ating programa, Aksyon Laban sa Kahirapan dito sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome po. It's our pleasure to have you here today. Alright, well, ngayong 20th Congress po, Ka Lope, ay kabilang sa mga isinusulong po yung mga amendments doon po sa RA 8425. Ano-ano po itong mga amendments na ito at bakit po ito mahalaga para rin po sa NAPSI? Yung Republic Act 8425 or Social Reform and Poverty Alleviation Act, ito yung batas na nagtayo ng National Anti-Poverty Commission. Kaya napaka-importante at natutuwa tayo merong tumitingin para sa posibilidad na palakasin pa yung batas para magkaroon ng mandato, dagdag na mandato at mga ilang pagbabago na panukala doon sa National Anti-Poverty Commission. Ano-ano po itong mga dagdag na mandato para mas mapalakas pa po natin ang NAPSI? Una, merong gustong idagdag na mga sektor, no? Halimbawa ay yung solo parent dahil merong Solo Parent Act at ito ay kinikilala na rin hanggang mga local government units na merong pangangailangan o suporta na kailangan doon sa solo parent at ito ay maganda na maisama doon sa mga pagbalangkas ng mga patakaran, no? Sa bahagi naman ng NAPSI ay gusto rin namin idagdag yung migrant workers, no? Kung naghiwalay nga yung Department of Labor and Employment at saka yung Department of Migrant Workers, ibig sabihin ito ay pagkilala doon sa kahalagahan ng migrant workers kung kaya't gusto namin itong idagdag na magkaroon ng hiwalay na rin na sektor para mas direktang makikipag-ugnayan para doon sa Department of Migrant Workers. Ayan yung sectoral addition. Pangalawa, yung nakita na palakasin yung regional operation ng National Anti-Poverty Commission. May panukala na magkaroon ng regionalization ang NAPSI. Bagamat ito ay ginagawa na namin ngayon, pero kailangan ng batas na magse-set up din ito. Kailangan ng dagdag na pondo, syempre, ano? At pangatlo, yung pinapadagdagan ng panukala, yung People's Development Trust Fund. Okay. From 4.5 billion to 7 billion pesos. Bagamat ito ay minumungkahi pa namin na dagli ang punuan, we welcome that there is a proposal to increase the People's Development Trust Fund dahil ito yung tutulong sa ating mga kababayan para dun sa kanilang mga microfinance needs, no? So this is the mandate of the National Anti-Poverty Commission to monitor the implementation of microfinance services of the government. Alright, so sectoral, yung representation. So from 14, gusto po natin maging 16 ito. Yeah, oo, ganun. may panukala na gano'n, no? So yung solo parents po ba and saka migrant workers, saan po sila incorporated as of the moment? Yung solo parent, mainstream ito sa halos lahat ng sektor. Merong solo parents sa farmers, marami dyan siyempre dun sa women sector, but meron din yan sa workers. Okay. Yung migrant workers naman ngayon ay kasama dun sa formal labor and migrant workers sa sector ng National Anti-Poverty Commission. So kapag ka nahiwalay at na-identify sila specifically, mas matututukan yung mas kanilang matututukan mga at magiging specific yung advocacy at saka mga program monitoring natin. Now, when it comes to strengthening regional operations, sabi niyo po, Ka Lope, ito ay kasalukuyan na rin pong ginagawa ng NAPSI. In what ways and means po natin ito napapalakas po itong mga regional operations as of the moment? Well, ang formation ng NAPSI ngayon ay national, but with the basic sector, we organize the
Regional Basic Sector Coordinating Council. So nakaset up na ito sa 18 region at gusto namin itong tapatan din ng isang institutional mechanism na kasama rin yung national government. So we organize regional coordinating offices sa tulong ng national government agencies. Halimbawa, Region 2, yung DTI, binigyan kami ng opisina. Okay. Sa CAR at saka sa Region 5, yung DSWD, binigyan din kami ng opisina. Sa Region 10, yung Department of Agriculture, no? At yung ibang ahensya ay nag-offer din like DILG, baka magkaroon kami ng opisina sa Region 6 at saka Region 7. No? So, yung lahat ng regions ay nakaprograma kami na mag-set up ng Regional Coordinating Office, bagamat sa ngayon ay yung Regional Basic Sector Coordinating Council are all in place. So habang inaantay po natin itong mga panukalang ito, yung mga amendments na ito, ay paano po makatutulong yung mga local government units po, Kalope, to strengthen these regional operations? Ang papel ng local government units ay yung pag-organize ng Local Poverty Reduction Action Committee at saka formulation and implementation ng local poverty reduction action plan in accordance with Magna Carta of the Poor. So doon nakatutok yung mga LGUs and natutuwa kami, meron ng mga LGUs ngayon na nakapag-organize ng kanilang Local Poverty Reduction Action Committee at nakapagsimula na nung proseso para dun sa Local Poverty Reduction Action Planning kung saan yung basic sector ay tampok din yung representation and participation sa governance at the local levels. Okay. Maiba naman tayo, Kalope. Ano pa po yung mga legislative agenda na sinusuportahan po ng NAPSI? Una, itong National Land Use Act, no? Ito ay tumawid na ng 20th Congress pero ilang tinutukan na ito ng ating mga sektor. Ito ay importante lalo na sa mga indigenous peoples, sa farmers, sa fisher folk, sa urban poor, no? At malaking epekto nito sa ating bansa. No? Yung Klima Bill, para na yung Right of Nature Bill, at itong Internally Displaced Person Bill na mahaba na ring pinag-uusapan sa Kongreso at sa mga civil society organization. And then yung pagtaas siyempre ng sweldo sa mga manggagaba sa pribadong sektor, ito ay tinutulak din ng ating mga kasamaan sa worker sector. Sa mga bata naman, meron silang Magna Carta for Children, Magna Carta of Young Farmers, sa youth and students. No? So yun yung mga halimbawa ng mga tinututukan ngayon ng NAPSI. Okay. Mahalaga po itong mga panukalang ito. Sino-sino naman po ang katuwang po ng NAPSI para mailabi po at maipasa po itong mga panukalang batas na suportado po ng Sa Kongreso, napaka-active ng ating Committee on Poverty Alleviation at ito ang chairperson nito ay ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at in-involve niya kaagad yung NAPSI as part ng technical working group at yung iba pang mga Committee on Workers, Committee on Human Rights, iniimbita rin yung National Anti-Poverty Commission. So we are actively engaging Congress, both lower house and the Senate, for the passage of these proposed bills. Well, tayo po ay papatapos na rin ng 2025. Looking back on this year, I understand you also conducted mga year-end assessments po, ano, sir? Kamusta po ang ating naging assessment and looking to 2026, ano pa po yung mga magiging priorities po natin? Well, natutuwa tayo yung assessment mismo ng National Anti-Poverty Commission. We were able to achieve more than 100% of our physical target, while napagkasya naman natin yung budget, no? At hopefully yung ating regional operations na binanggit kanina ay magtutuloy-tuloy ito hanggang sa mga susunod na taon dahil napakaganda ng response ng ating mga national government agencies down to regional level, yung engagement ng basic sector at saka national government agencies, yung engagement ng local government units, development partners, private sector, para dun sa ating mga poverty reduction programs. At syempre, tuloy itong aksyon laban sa kahirapan. Oo nga, ito pong aksyon laban sa kahirapan ay isa rin pong magandang plataforma para po maiparating natin sa publiko yung mga efforts ng NAPSI at ng ating pong mga katuwang na mga ahensya. Ano po ang inyong pong mensahe as we
close 2025 sa ating pong mga kasama syempre sa mga batayang sektor at siguro direktiba na rin po as we go to 2026. Well, babati tayo ng maligayang Pasko sa lahat ng mamamayang Pilipino. At yung 2026 natin ay itong aksyon laban sa kahirapan. Inaasahan natin na magtutuloy ito at tututukan hindi lamang yung mga programa at proyekto. Kaya mabuti ngayon yung ating paksa ay legislative agenda. No? Mahalaga na maipaparating din natin mga panukala pa lang ay maaari ng pag-usapan at nang makita rin natin ang pulso ng ating mga mamamayan at maisama kaagad dun sa pagbalangkas ng mga patakaran. So tuloy-tuloy yung ating mga poverty reduction programs sa Dayan. Well, Ka Lopez Santos, maraming salamat po sa pagsama dito po sa ating programa at sa ating pong mga manonood at taga-suporta. Maraming pong salamat din po sa inyo pong laging pagsubaybay dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. At Ka Lopez Santos, ito, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong muling umaksyon laban sa kahirapan. Maraming salamat po, Ka Lopez Santos, at advance happy birthday. Thank And you. happy holidays as well sa buong NAPSI family.